Tuloy-tuloy pa rin yung kamalasan ng Dallas dahil si PJ Washington biglang nagkaroon ng misteryosong injury. Since February, 5 beses pa lang siya nakakapaglaro. Doon din nagsimulang pabalik-balik yung injury niya sa paa. Sa game versus Bucks, umalis siya ng game dahil din sa injury. Nakalis na talaga siyang merong injury nun kahit si Jason Kidd concerned na rin sa sitwasyon nitong si PJ Washington. Sa loob din ng 6 game bago talaga nagkaroon ng hindi maipaliwanag na injury si Washington, nag-a-average siya noon ng 22 points, 11 rebounds at 3 assists per game. Siya yung second leading scorer behind dito kay Kyrie. Binigyan kasi siya dati ng 2 weeks timeline para makarecover or gumaling yung injury niya. Pero dahil sa sitwasyon ng Dallas na maraming player ang meron ding injury, napipilitan siyang maglaro kaya bumabalik yung injury niya sa paa. Hindi rin na-handle ng training staff ng Dallas yung injury ni Washington. Ito pa yung nagpasama ng sitwasyon ng Dallas dahil si Quentin Grimes na umiscore ng 44 points, 6 rebounds at 6 3-point shots sa last game niya dito sa Philadelphia, na ang naging kapalit ni Grimes kasi noon sa trade ay si Caleb Martin. Hindi pa rin siya nakakapaglaro since January 12. Para talaga merong problema dun sa mga undrafted player na maganda yung nilaro sa Miami, tapos kapag umalis, hindi nagiging maganda yung resulta. Buti pa si Vincent nakabalik at itong si Max Strus. Alam na rin naman kasi ng Dallas na may injury nun si Caleb Martin, tinuloy pa rin yung trade at nagpasama palalo doon, sinama nila yung second round pick. Si Grimes naman nag-a-average sa Dallas ng 10 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Meron ding mga big game nun si Grimes kaya nananalo yung Dallas kahit wala nun si Luka dahil sa injury. Yung nasa 16 points per game nitong si Grimes sa Sixers, normal kasi mangyayari yun dahil meron din mga players ang may injury dito sa Philadelphia. Pero yung ipinalit sa kanya, hindi pa napapakinabangan ng Dallas. Kaya si Christie yung nakikinabang. Si Kyrie naman mukhang matatagalan pa yung pagbuhat sa Dallas na base sa report si Daniel Gafford wala pang timeline kung kailan talaga siya makakabalik. Na kapag nawala pa si PJ Washington lalong mahihirapan doon si Kyrie. Sila ang gagawin ng ibang teams na pangpataas ng ranking. Kahit nga yung mga fans nagtataka kung ano ba yung plano nitong si Nico Harrison nang kinuha niya mga player galing sa trade mga injured. Sinabi din ni Jason Kidd na nakikita nilang hindi pa ready makapaglaro si Anthony Davis within the week dahil ngayon kasi i-re-evaluate si Anthony Davis sa kanyang injury. Si Derek Lively naman na-evaluate na kaso wala pa ring timeline kailan babalik. Since All-Star break, ang Dallas ay may 2-3 record. Nag-slide na sila sa top 10. Si Kyrie naman hindi siya nag-a-average ng 40 minutes, nasa 38 minutes lang pero nasa 28 points per game na si Kyrie. Sa ibang balita naman, hindi pa tapos ang drama ni Butler sa Miami dahil kinasuhan siya dahil sa damage sa nirentahan niyang bahay sa Miami. May balanse pang naiwang $260,000 at nag-cost siya ng $127,000 na damage. Sa loob ng 2 buwan na nirentahan ni Butler yung mansyon, unauthorized siyang pinalitan yung mga locks at hindi rin na-maintain na maayos ni Butler yung bahay. Ang isa kasi siya naging dahilan kung bakit nagkagulo si Butler kontra dito sa Miami Heat Management dahil nga hindi siya napasweldo noong nakaraang summer kaya siguro hindi niya nabayaran yung $130,000 na renta kada buwan. Sa Florida, final yung kaso kaya si Butler magkakaroon ulit ng chance na babalik siya na Miami. Hanggang ngayon wala pa ring statement na binibigay si Jimmy Butler. Wala na namang problema si Butler sa Miami Heat. Yung kaso lang niya makakaantala sa background niya dito sa Golden State dahil kailangan niya pa rin ayusin yung kaso na yon. Merong back spasm injury si Butler at nilagay sa report probable siya sa game sa Hornets. Pwede makalaro or hindi. Game time decision na mangyayari sa kanya.